oras, 7:00 minuto makalipas sa kapito ng mga alas 7:30 segundos. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sumer. Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Super Radio! Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa umaga nationwide, worldwide, netwide. Para sa unang-unang biyernes ang umaga ito ng buwan ng Agosto taong 2020. First Friday. Ikapito ng Agosto 2020. Ekonomiya ng Pilipinas nakaranas ng tinatawag na technical recession dulot ng epekto ng pandemya. Pilipinas nakukuna na sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Uy, ginto na ho tayo na mayroong pinakamataas na mga kaso ng COVID-19. Mas matinding hawahan ng COVID-19 na itala sa mga kantin, sa mga smoking area, gayon din sa mga pampublikong mga transportasyon. Mga ospital sa Calabarzon, halos mapuno na ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Ipinutupad na mas maigpit na community quarantine sa lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. Inalmahan ng ilang mga residente doon. Isang mataas na opisyal ng PhilHealth nagbitiw sa pwesto sa gitna ng isyu ng katiwalian sa ahensya. May-ari ng babuyan sa Pangasinan at La Union nagrireklamo dahil sa epekto naman doon ng African Swine Fever. Kapabayaan, itinuturong dahilan ang pagsabog ng pantalan dyan sa Beirut, Lebanon na ikinamatay ng mahigit sa 100 katao at kinasugat ng mahigit 5,000 iba pa. Super Balita sa Umaga Nationwide! Bantay Panahon! Sunod-sunod na po ito mga kapuso, meron na namang sama ng panahon na mumuo, low pressure area. Namataan ang pag-asa sa bahagi naman ngayon ng Virac sa Catanduanes. Huling namataan ang low pressure area o LPA sa layong 325 kilometro hilagan silangan ng Virac, Catanduanes. Samantala, asahan na ang maulap na papawari na sasamahan ng kalat-kalat na makapagulan at pagkulog pagkidlat sa Kalakang, Maynila, gitnang Luzon, Calabarzon, rehiyon ng Bicol, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Hilaga, Mindanao at Caraga. Ngayong araw na ito dahil sa tinatawag na trough ng low pressure area. Sa Mimaropa at Kanlurang Visayas naman ay asahan din ang kahantulad na panahon ngayong araw dahil sa habagat. Ang nalalabing lugar sa bansa ay asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagulan ngayong araw na ito dahil sa tinatawag na mga localized thunderstorm. Bantay Panahon! Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Ito na. Super Radio! Super Radio! I'm afraid to fly, Falling. and I don't know Wala na. why. Pabagsak. I'm jealous of Malaking tanong. Tinanong ba ito ni Melo kanina nung kausap alin? sa Professor Leico? Anong tanong? May ibababa ba, may ibabaksak pa ba yung ekonomiya? that O ito na yung pinaka-said? May tama ka dyan. May tama ka dyan. Ito ba? Melo, anong sabi ni Professor? Pwede pa raw? some Ha? Ito na. Wala na tayo ibang Papanik na raw. pupunta kung hindi tumaas. Pataas Dahil na raw. wala na. Yan. Oh, yan. Pinakasadsad na raw yan. and now I'm falling fast again. Why do I always Mga kapuso, nakararanas na ngayon ng tinatawag na technical recession ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19. Ano nga ba yung technical recession na yan? Ito po yun, mga kapuso. Yan po ang pagkakaroon ng dalawang magkasunod na pagbaksak, pag-urong, pagliit. Mga kapuso ng ekonomiya. Gross domestic product, dulot ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pandemya. Ayon kay National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, naitala ang 16.5%, 16.5% na pagbaba ng GDP na pinakamababa mula noong taong 1981, 1981. Paliwanag ni Mapa,
Kung susumahin ang resulta ng unang yugto at pangalawang yugto ng GDP ay nasa negative 9%. Ang unang kalahati ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taong ito, ang pagbaba ng GDP mula nung Abril hanggang Hunyo ay dulot ng ipinatutupad na lockdown. The gross domestic product growth rate declined by 16.5% in the second quarter of 2020. This is the lowest recorded quarterly growth starting the 1981 series. Ako Diyos ko naman, OMG. Oh my God! Partikular na bumagsak ay ang sektor ng industriya at yung tinatawag na mga services sector. Baksak din ang mga sektor ng accommodation at food services. Ngunit tumaas ang sektor ng agrikultura. I'm afraid. Sinabi pa ni Mapa na kung titignan ang pangalawang tatlong buwan o second quarter GDP ng mga kapitbahay natin ng mga bansa, pare-parehong bumaba ang sa negative na antas o level ang mga GDP. Ano yan? Thailand, mga Indonesia, Malaysia, Singapore la. Back when Kabilang dyan ang Indonesia, negative 5.8%. Singapore, negative 12%. Madaming Pilipino ron sa Singapore. Paano yun? Pang-uwi ng mga amo Naku, nila. Diyos Yun na ko, sila wag naman masweldoan sana, eh. wag naman sana. Oo, yung mga tumatambay dun sa may Dagdag Lucky problema Plaza. naman sa atin yan. Negative 12.6%. Hong Kong, dami rin Pilipino ron. Wow. 1,000. Negative 9%. Ang ganitong tinatawag na technical recession, huli umanong nakita nung panahon ng Administrasyong Marcos. The last time we had double-digit negative growth, that happened in quarter 3 of 1984, which is minus 10.7%. Yan po ang tinig, mga kapuso, ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Damana ng ilang maliliit na negosyante ang pagbagsak na ekonomiya ng bansa. Ayon sa ilang may-ari ho ng karinderya, humina po ang kanilang benta dahil sa kawalan ng customer mula na magpatupad ang community quarantine. Mga 50% ang nawala. Nahirapan talaga kasi ganun nga, walang benta. Mahina po, sir. Kasi biglang nag-lockdown. Oo. Kaya hindi bawi yung namin puhunan. Tinig po ng ilang may-ari po ng karinderya. Sa kabila nito, sinabi naman ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa na may ilang sektor na gumanda ang takbo ng negosyo. Kabilang na po dyan yung meron? mga... of course, Mike. Ano? Industriya ng telekomunikasyon. Oo nga pala, parang maraming online Yes, ngayon Wi-Fi. Yan. Okay, ano pa? There's Meron a pa high ba? demand for telecommunication services during the second quarter due to the surge in the demand for online entertainment, e-commerce, work-from-home arrangement, and online education. Yun swerte nyo naman. Tinig po ng National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Oras po natin, alas 7:15, radyo na. Ibi pa, Kortesiya na. disiplina pa. Nabahala o nababahala ang Malacanang. Dapat. Oo, hindi lang Malacanang. Lahat po tayo, Lahat mga tayo, kapuso. lahat tayo. Nababahala po ang Malacanang sa pagbaksak ng gross domestic product o GDP ng bansa na mas malala kumpara sa inaasahan ng mga ekonomista. Yan, ayon po sa takapagsalita ng Pangulong Harry Roque, hindi nila inakala na mas matindi ito kumpara sa pagtaya ng mga ekonomista. Batid din naman ng gobyerno ang paghihirap ng taong bayan kaya naglaan ang pamahalaan ng ayuda. Naniniwala naman si Finance Secretary Carlos Dominguez III na mas makabubuti sa ekonomiya ng bansa na muling isailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Kalakhang, Maynila at ilang karatig ng mga lalawigan. Because if we don't do it and more people get sick, that's going to be worse for the economy in the long run. Tinig po yan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Nangunguna na po ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na merong pinakamaraming kaso po ng COVID-19. Yan ay matapos pumalo sa 119,406 na po 119,460 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng sakit sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa Indonesia na nakapagtala ng 118,753, 118,753 na mga kaso ho ng virus.
Batay po sa tala ng Department of Health, DOH, umabot sa 3,561 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala hanggang alas 4 po ng hapon kahapon. Sa ngayon, 50,473 na active cases ang iyong mga pasyenteng hindi pa gumagaling sa sakit na pinakamataas din sa buong Southeast Asia. Number 1 tayo. 70.7% ng mga naitalang active case sa bansa ay mild o hindi malubha. 7.8% naman sa mga ito ang asymptomatic o walang ipinakikitang sintomas. 0.8% ang severe cases habang 0.5% naman ang critical cases. Nadagdagan naman ng 569 ang bilang ng mga gumaling sa sakit na umabot sa 66,837. 28 naman ang nadagdag sa bilang ng mga namatay na umabot po sa kabuang 2,150. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Oh, kumain na ba kayo ng matamis? Nako na naman. Alala ko na naman yung tahon ni Melo del Prado, mga kapuso. Hala kayo dyan. Oh, mga kapuso. Ayan. Ay, alam nyo ba, sa pag-aaral po ng Western Pacific Region of the International Diabetes Foundation, ang Pilipinas, parating kung saan tayo nangunguna, puro mga, Puro pagbagsak ng negatibo, ekonomiya, no? pati po sa Puro pagkakaroon ng negatibo, diabetes. naman. Isa po tayo sa pinakamarami sa mga bansa sa Asia na may pinakamaraming may diabetes, mga kapuso. Ang diabetes ay hindi birong sakit, ha? Ay, maniwala po kay Mike Mike Enriquez. Enriquez. Tanungin niyo po siya. Maaaring magkakaroon po nito kapag ang ating pancreas